Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang One Night Stand with a Young Man Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Nagsisimula bilang paghihiganti laban sa kanyang dating nobyo pagkatapos sa kanyang pagiging bagong ina. Kilalanin si Isabela, isang 24 na taong gulang na ang buhay ay nakatagpo ng mas maraming kasawian kaysa sa isang buhay at siya ay nagpupumilit na malampasan ang mga ito. Tinatawag niya ang kanyang sarili na tigress. Sinasabi niya na siya ay isang virgin ngunit ang buhay ay binastos siya ng paulit-ulit. Nagbago ang kanyang buhay nang magpasya siyang maghiganti laban sa kanyang kasintahan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng virginity sa isang random na lalaki na nakita niyang naaakit siya. Ano ang mangyayari kapag nalaman niyang ang isang gabing pagsisimula niya ay nagbunga ng panibagong buhay? Paano kung ibibili kita ng inumin? Mukhang kailangan mo. Tumingala ako mula sa iniinom kong beer at bumaling ang mga mata ko sa isang napakagwapong lalaking kulay abo ang mata. Siya ay may perpektong jawline na may 5 o'clock shadow dito. Ang kanyang mga labi ay mukhang mabilog at mapang-akit, at naiisip ko kung ano ang mararamdaman na bagsak ang aking mga labi sa kanyang mga labi o mas mabuti kung ano ang kanilang mararamdaman sa pagitan ng aking. Miss, ang sexy niyang boses ay nakakagambala sa aking mga malikot na pag-iisip. I am already drunk pero hindi ko pa rin makalimutan yung asshole na nakatira sa apartment ko. Baka kailangan ko ng isa pang distraction. Ano, I snap at him pero nakikita kong namumuo ang ngisi sa gwapo niyang mukha. Bakit siya tuwang-tuwa? Ang kaligayahan ay tumatagal lamang ng ilang minuto. Ang buhay ay hindi puro mga peaches at roses. Tinanong ko kung gusto mo ng inumin pero simula nung sinusuri mo ako baka hindi mo na narinig. May nakakalokong ngiti siya na ikinairita ko. Ano ang gagawin ko para mapunasan ito? O halikan ito, bago punasan. Tanong ko at umiling sa kanya. Sayang, malaki ang ego mo. Baka mas marami pa ako sa inumin. Tumayo na ako at kinuha ang bag ko para umalis. Napansin kong nakataas na ang aking maiksing itim na damit at ginalaw ko ang aking mga kamay para hilahin ito pababa. Nang matapos ako ay tumingala ako para makita ang kulay abong mata ng lalaki sa aking mga binti. Ako naman ang ngumisi. Kagaya ng nakita mo. Hindi ako kailanman ganito. Never akong nag-flirt sa kahit kanino pero siguro naging ganito ka-daring ang panloloko ni Patrick. Ginagawa ko talaga. Pinahirapan ako ng katawan mo baby, at kailangan mong alagaan ang paghihirap ko. Sabi niya habang papalapit sa akin, pagkatapos ay pumulupot na parang ahas ang mga braso niya sa bewang ko. Naramdaman ko ang palad niya sa aking puwetan at pinisil ang kanang pisngi. Gulat akong tumingin sa kanya at pilit kong tinutulak ang kanyang katawan na puno ng mga kalamnan kung saan-saan. Alam kong gusto mo ito. Narinig ko ang husky voice niya malapit sa tenga ko. Nakaramdam ako ng init mula sa aking kaibuturan na siyang dahilan ng pagpisil-pisil ko sa aking mga hita. Ano ang mali sa akin? Tanong ko sa sarili ko. Ipinikit ko ang mga mata ko para makontrol pero mas lalo lang lumalala ang alak. Ang mahaba at mainit niyang mga daliri ay sumakay na ngayon sa aking damit at hinihimas ang aking clit. Napaungol ako sa sarap na hinilos siya sa kanyang mga kwelyo at idinampi ang aking mga labi sa kanyang mga matambok. Ang club ay may napakadim na ilaw at lahat ay abala sa kanilang mga gamit kaya hindi ko sila pinansin. Patuloy na hinihimas ng lalaki ang clit ko ng paikot hanggang sa maramdaman ko ang isang daliri sa loob ko.
Hindi ko na kaya at sa lalong madaling panahon alam kung malalaman ng lahat ang ginagawa namin. Umalis na tayo dito. Mukhang nababasa ng sexing lalaki ang iniisip ko. Tumango ako at kinuha ang nakalimutan kong purse saka sumunod sa kanya sa isang pulang convertible. Mukhang sobrang mahal. Bet siyang umiikot sa pagkislap ng kanyang pera para makuha ang mga babae sa kanyang kama. Mga 5 minuto kaming nakaupo sa kotseng puno ng tensyon at sumakay sa elevator na tila maghahatid sa amin sa isang penthouse. Pagkasara ng pinto ng elevator, hinila ako ng lalaki palapit sa kanya at mariing hinalikan ang labi ko. Nilagay niya ang mga kamay niya sa ilalim ng mga hita ko at bahagyang hinila na nagpapahiwatig na gusto niyang ipulupot ko iyon sa bewang niya at iyon ang ginagawa ko. Bumukas ang mga pinto ng elevator at nalaman kong dumiretso kami sa penthouse, ngunit bago pa ako maka-explore ay muli akong hinatak sa labi niya. Umalis ang labi niya sa labi ko at lumipat sa pangako pababa sa leeg ko dahilan para mapaungol ako sa sarap. Sinimulan kong tanggalin ang butones ng shirt niya pero hinawakan niya ang kamay ko. Hinila niya ang aking masikip na damit at mabilis na tinanggal iyon, at naiwan lamang ang aking black lace thong na walang bra. Nakatingin siya sa akin, umiinom sa bawat pulgada ng katawan ko at parang instinct na inilipat ko ang mga kamay ko sa dibdib ko. Huwag mong takpan ang sarili mo. Demand ng husky voice niya at binitawan ko agad ang mga kamay ko dahilan para mahulog ito sa gilid ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at sinimulang tanggalin ang butones ng shirt niya ngunit nang makita kong tumatagal ito ay hinila ko ito at lumilipad kung saan-saan ang mga butones. Isa akong babaeng walang tiyaga. At alam kong isa siyang mayaman. Kukuha siya ng isa pa. Umisi siya sa akin at lumuhod ako at sinimulang tanggalin ang kanyang sinturon. 30 long seconds later ay hinila ko pababa ang kanyang designer pants at Calvin Klein boxer. Nanlaki ang aking mata sa nakitang nasa harapan ko. Oh hindi, siguradong hindi magkakasya. I'm a virgin for heaven's sake, napatingin ang lalaki sa mukha kong nagpanik at ngumisi. May inaasahan ka bang mas kaunti? Inilibot ko ang paningin ko bago ibinalik sa kanyang mahabang ari. Kailangan kong gawin ito, sabi ko sa sarili ko. Kailangan kong kalimutan si Patrick. Ang lalaki ay nagpakawala ng isang nanginginig na hininga at hinawakan ang aking buhok sa isang kamao at hinila ito at sa unang pagkakataon ay naramdaman kong may kontrol ako sa isang bagay at napakasarap sa pakiramdam. Ramdam ko ang paninikip ng kanyang mga kalamnan at bago pa man mangyari ay binuhat niya ako at pinahiga sa kama at hinahalikan ako. Lumapit ang mga daliri niya sa clit ko at hinihimas iyon kahit basang-basa na ako. Condom, naiinip kong tanong. Tapos na akong maghintay. Tumayo siya at naramdaman ko ang malamig na hangin na humahaplos sa hubad kong balat at pinipilit kong hindi manginig. Kumuha siya ng isang pakete at pinunit iyon gamit ang kanyang mga ngipin pagkatapos ay inilagay ang kondom at bumalik sa akin. Tumakas ang tibok ng puso ko dahil alam kong mawawala ang V-card ko sa isang estranghero. Kinuha niya ang isang paa ko at ipinatong ito sa kanyang balikat at inilagay ang kanyang alaga sa pagitan ng aking mga folds sa isang tulak. Nakaramdam ako ng matinding sakit at sa isang segundo ay halos mapasigaw ako. Ramdam ko ang pagtulo ng luha ko pero nilalabanan ko. Kapag nabawasan ang sakit, napagtanto na walang paggalaw. Sinubukan kong gumalaw pero hinawakan niya pa rin ako at takot na nakatingin sa akin. Ikaw ay isang virgin, inilibot ko ang paningin ko at tumango. Sinubukan niyang bumangon pero hinawakan ko siya. Sinira mo na. Baka magpatuloy pa. Kailangan ko ito. Baka desperado na ako pero wala akong pakialam. Kailangan ko lang kalimutan ang pagtataksil ni Patrick. Bakit wala kang sinabi? Nagkibit balikat lang ako at ginalaw ang ibabang bahagi ng katawan ko para magpatuloy. Ito ay pagpapahirap. Nakuha niya ang pahiwatig at sa lalong madaling panahon ay nasa ito at para sa ilang mga round. Hindi ko maalala. I feel so satisfied and sated. At sa unang pagkakataon sa araw na iyon ay nakalimutan ko ang aking manloloko, bobo na kasintahan na si Patrick. Nagising ako sa isang hindi pamilyar na kama at kapag gumagalaw ako ay may naramdaman akong mabigat sa bewang ko.
May nakita akong muscled arm at wala akong damit. Ang mga alaala mula kagabi ay dumating sa akin ng sabay-sabay at isang bagay na palagi kong minamahal tungkol sa aking sarili ay ang hindi ko kailanman naranasan ang mga hangover. Pilit kong pinipilit at kasing tahimik hanggat maaari upang lumipat sa aking mga damit na kung saan-saan sa malaking penthouse. Hinahangaan ko ito ng isang minutong nagtataka kung gaano kayaman ang lalaking ito. Pumunta ako sa elevator sa penthouse at umalis ng mabilis hanggat maaari. Bye-bye gwapong lalaki. Pumasok ako sa apartment ko at nakita ko ang natutulog na Patrick sa sofa. Mukhang hinihintay niya ako. Inilibot ko ang paningin ko at pumasok sa banyo pagkatapos kumuha ng mga bagong damit at palitan ang aking suot na damit. Bella, baby, ikaw ba yan? Inilibot ko ang aking paningin at agad na nairita kay Patrick. Siyempre nandito ako sa shower. Nagpa siya akong i-assume siya. Hindi pa ako handang harapin ang kalokohan niya ngayon. 20 minutes later tapos na ako at pumunta na ako sa kusina. Dumiretso ako sa ref para maghanap ng makakain, pero kaunti lang ang itlog ang nakikita ko. Mukhang kailangan kong mag-grocery, bumuntong hininga ako. Naramdaman ko ang pagdiin ng dibdib niya sa likod ko at sinubukan akong halikan pero tinulak ko siya palayo. Gusto ko nung ginawa niya yun pero ngayon hindi ko na masikmura. Paglingon ko sa kanya, akala ko wala ka na. Hindi ko na matiis ang paningin mo ngayon. Nakakasuka, nginisian ko siya. Pinahal ko si Patrick at kahit gaano ko sinubukan ay hindi ko maalis ang larawan sa aking isipan. Nag-aalala ako sa'yo. Nag-aalala, nakangusong sabi ko. Nag-alala ka sa akin. Joke of the year people. Alam kong medyo drama queen ako ngunit iyon ang sinasabi niyang ako. At iyon ang ipapakita ko sa kanya. Itinaas ko ang aking mga kamay na parang nakikipag-usap sa maraming tao habang ako ay umiikot. Isang inis na buntong hininga ang pinakawalan ni Patrick. Seryoso ako dito Bella, nasaan ka? Naiinis na siya. Mabuti. Deserve niya naman. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at tumingin sa mga mata niya at ngumiti. Tumipat ako sa kanyang mga tainga sa isang mabagal na dramatikong epekto na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Alam ni Patrick na nahihiya ako sa seduction at sex pero sobrang lakas ng loob ko ngayon. Dahil kaya hindi na ako virgin. O baka naiinis lang ako sa mga laro niya. Pumunta ako sa parehong club, nalasing at niloko ko na nakalimutan na kita. Alam mo ang pinakamagandang bahagi. Huminto ako para itaas ang kanyang pagkabalisa. Kapag hindi siya gumagalaw, mas lalo akong humarap sa kanya. Sobrang nag-enjoy ako, halos pabulong kong sabi. Tumayo ako sa kanya at lumingon ng hindi tumitingin sa kanya. Pag-indayog ng aking balakang ng labis na hindi nag-aalala tungkol sa kanya. Tapos na ako sa kanya. Nagpa siya akong lumipat sa halip ngunit kailangan ko munang maghanap ng bagong lugar at magkakaroon ako ng job interview sa isang buwan. Kumakalam ang tiyan ko na nagpapaalala na hindi ko pa ito pinapakain. Pumasok ako sa shared bedroom at kinuha ang purse ko pero bago ko matapos ang paglalagay sa mga van ko ay sumara ng malakas ang pinto ng kwarto. Inilibot ko ang paningin ko kung gaano ka-childish si Patrick nang hindi lumilingon. Pakiramdam ko ay hinihila ang aking katawan at itinapon sa buong silid na parang literal. Tumama ang ulo ko sa kama at sigurado akong magkakaroon ako ng pagkakalob. Pinikit ko pabalik ang mga luhang nagbabantang lumabas dahil sa instinct. Hindi matiis ang sakit. Gumagalaw si Patrick sa harapan ko at yumuko sa level ko. Ang ganda ng mukha. Hinaplos niya ang gilid ng mukha ko. Pakiramdam ko ay tinataboy ko siya. Nakakalungkot na walang makakakita nito, oh God. Lagi kong inaakit ang mga psychos. Una ang tatay ko, tapos ito. Nanatili akong tahimik dahil hindi ko alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Dati binubugbog kami ng tatay ko hanggang sa napagdesisyonan ng nanay ko na sumuko at tumakas na iwan akong mag-isa para harapin ang baliw niyang asawa. Namatay siya sa ibang pagkakataon pagkatapos niyang ma-overdose. Natutunan ko ang ilang pagtatanggol sa sarili noong siya ay nakulong at kailangan kong pumunta sa foster care dahil wala pa akong edad.
May mga muscles si Patrick na gusto ko pero ngunit ang tao ay isang tamad na palaka. Nagtataka pa nga ako kung paano niya nakuha ang mga kalamnan sa unang lugar, ngunit nalaman ko na nasa genes ito dahil ang kanyang ama ay mukhang masyadong muscle. Basta masipag siya. Naglabas siya ng kutsilyo sa likod niyang bulsa na nagpatahimik sa katawan ko. Napansin niya ang reaksyon ko at lumiwanag ang mukha niya na may sardonic na ngiti. Sinimulan niyang paglaruan ang kutsilyong inilipat ito mula sa aking mukha pababa sa aking lalamunan at likod. Patrick, anong ginagawa mo baby? Isang mahinang tawa ang pinakawalan niya na ikinalamig ng mga buto ko. Alam mo kung ano ang nagustuhan ko sa iyo Bella. Ikaw itong vixen na may sexy na katawan at magandang mukha pero napaka-inosente. Noong naisip kong virgin ka, ako ay isang nawala. Nagsisimula ng dumaloy ang maruruming kamay niya sa katawan ko. Alam kong kailangan kitang sirain. Kinailangan kong pagtiyagaan ang iyong matalinong bibig at mga drama sa bawat araw. Sinubukan kong makipagtalik sa iyo ngunit sa tuwing tumatanggi ka. Kaya binigay ko ang oras ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko na natatakot akong lumabas. Kailangan kita. Kahapon nung bumalik ako at nahanap kita kasama yung dalawang babaeng yun, sobrang nasaktan ako Patrick. Niloko mo ako sa dalawang babae ng sabay Patrick. Ramdam ko ang pagtulo ng luha ko pero ayaw kong magpakita sa kanya ng kahit anong kahinaan. Handa akong ibigay ang sarili ko sa iyo kahapon. Napakahina ng boses ko na halos hindi niya narinig ang sinabi ko. Ngunit nagpunta ka at nakipag-sex sa ibang lalaki. Bilisan ko lang ito. Mabilis niyang kinuha ang kutsilyo na nasa tabi ng ulo ko at sinimulang punitin ang balat ko. Tinulak ko siya ng sobrang lakas kaya gumagalaw siya at natumba dahil sa hindi inaasahan. Mabilis akong tumayo at sinipa ang ilong niya dahilan para matumba siya sa bayungo. Tumuhod ako sa harapan niya at sinuntok siya sa mukha dahilan para matumba siya. Kinuha ko ang kutsilyo at tumakbo sa kabinet na may hindi nagamit na lubid na naglabas nito at tumakbo pabalik sa kwarto. Tinali ko si Patrick at nilagyan ng washcloth ang bibig niya. Hinanap ko ang aking telepono ngunit hindi ko ito nakita at kaya tumakbo ako sa bahay ni Mr. Brown at kumatok ng napakalakas at desperado. Pagkatapos ng walang katapusan, lumalabas siya na parang kagagaling lang sa pagtulog at kinukuha ang gusot ko. Maaari ko bang mahiram ang iyong telepono Mr. Brown na wala ko ang akin? Hesitate for a second bago lumipat ng bahay ng mabilis. Sumunod ako sa kanya at hinawakan ko ito sa kamay niya bago tumawag ng pulis. Anong sabi mo ulit ang pangalan niya miss? Naiinip na ako, baka magising agad si Patrick at matanggal ang mga tali. Patrick Reyes. Patrick Reyes. 2 taon na namin siyang hinahanap. Salamat Miss Isabella. May mga lalaking pinapunta na sa inyo at makakarating na sa loob ng 5 minuto. Patrick. Kriminal si Patrick. Oh, Diyos ko. Inilapag ko ang telepono sa counter at mabilis na nagpasalamat at tumakbo papunta sa bahay ko at dumiretso sa kwarto ko, nagkakamali lang si Patrick. Darating ang pulis. Ano ang ginawa mo para hanapin kanila? Napakalaki ng kanyang mga mata na anumang minuto ay mahuhulog. You bitch. Sumigaw siya bago ko marinig ang mga sirena at nagpasalamat sa langit. Gaya ng inaasahan, walang sagot na nanggagaling sa kanya at umupo ako doon at naghihintay. Pagkalipas ng 2 minuto ay tumunog na ang bell kaya tumayo ako at pinuntahan ito. Inakay ko ang mga pulis papunta sa kanya. Pagsisisihan mo ito Bella, ang eksaktong pangungusap na sinabi sa akin ng aking ama. Inilibot ko ang paningin ko at kumaway ako sa kanya ng goodbye. Bumalik ako sa aking apartment pagkatapos magbigay ng aking pahayag at umiyak. Pumasok ako sa Mondragon's Company, habang ang bilis ng tibok ng puso ko. Mayroon akong isang pakikipanayam sa loob ng 20 minuto at upang sabihin na ako ay kinakabahan ay isang maliit na pahayag. Ibibigay ko ang aking mga paa sa receptionist na inaasahan kong maging cliché type ngunit sa halip ay makahanap ng isang magandang babae na may napakaliit na makeup at dress pants type. Yung tipo kong babae.
Tumingala siya nang maramdaman niya ang presensya ko at ngumiti na alam kong sinasanay. Hi, kumusta? Dumating ako para sa Human Resource Position interview. Pilit kong ngumiti sa kanya ng matino. Tumiwanag ang kanyang mga mata bilang pagkilala. Isabela Alvarez, hindi ba? Bakas sa mukha ko ang pagkalito. Oh, dalawa lang kayo at kakapasok lang ng isa, na nagpapaliwanag nito. Akala ko celebrity ako doon. Natatawa ako sa katatawanan ko at sumama sa akin ang babae. Napatingin ako sa name tag niya. Emily. Well, hindi ka, sabi ni Emily sa totoo lang na may bahagyang katatawanan. Umiti lang ako sa kanya. Sana makakuha ka ng trabaho Miss Alvarez, gusto na kita. Sabi niya sa magiliw niyang boses na may malaking ngiti. Sobrang saya niya. Naalala ko bigla kung paano naging masaya ang ekspresyon ng gwapong misteryosong lalaki. Umiling ako. Hindi na naman siya. Please call me Bella, ngiti ko sa kanya. Bella it is. Ang iyong interview ay nasa 15th floor. Nandoon ang mga elevator. Sabi niya sabay turo sa kaliwa ko. Nagpasalamat ako sa kanya at pumunta na sa elevator. Makalipas ang 2 minuto ay pumasok na ako at buti na lang walang tao sa loob. Ang mga alaala ng lalaking kasama ko sa club ay sumasalakay sa aking isipan, muli. Naalala ko ang mga halik at halik niya, kung paano ang kanyang mga daliri. Get a fucking grip, Bella. Nagpa siya akong isipin ang tungkol sa interview habang tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang aking buhok ay perpekto at ang aking white pencil skirt ay mukhang disente. I have a black button-down blouse na nilagay ko para magmukha akong professional. Tumunog ang elevator pahiwatig na nakarating na ako sa destinasyon ko. Huminga ako ng malalim habang hinihintay ang pagbukas at paglabas ng pinto. Nakikita ko ang isa pang receptionist na mukhang mas gugustuhin niyang nasa ibang lugar. Siya ang ganap na kabaligtaran ni Emily. Hi, I'm here for the Masungit akong pinutol ng bimbo na mukhang kulang sa damit. Okay, go to room 15D. Sabi niya habang nakatingin sa nobela niya. May lumapit na lalaki sa tabi ko at tinawagan si Ashley na sa tingin ko'y siya yun simula nang humagulgol siya nang tumingala siya pero napalitan ng malandi ang tindig niya 1 segundo. Muntik na akong magpakawala ng ungo. Tumalabas na ang kanyang mga boobs at alam kong kung sumigaw siya ay sasabog na sila sa labas ng nagsisiwalat na tuktok. Inilibot ko ang paningin ko at hinanap ang room 15D. Nakita ko ang isang lalaki na mukhang sabik na nakaupo sa isa sa mga upuan na kinakabahang tinatapik ang kanyang paa. Stop that, tumigil ka sa pagtapik sa paa mo. Nag-snap ako pagkaraan ng ilang sandali. Sobrang nakakasar. Oo, galit na galit ako sa lahat ngayon. Pumunta ako at umupo sa upuan sa tapat niya. Umiti siya sa akin pero isang tango lang ang kinikilala ko. Wala lang akong ganang maging mabait. Makalipas ang halos 10 minuto ay lumabas ang isang babae at tinawag si Mr. Jackson, at nakita kong huminga ng malalim ang lalaki bago sumunod sa kanya. Ramdam ko ikaw Mr. Jackson. Mukha siyang kinakabahan na halos maawa ako sa kanya. Ang keyword ay halos ngunit kailangan ko rin ng trabaho. Kailangan ko nang umalis sa karumal-dumal na apartment at mayroon akong utang sa kolehiyo na babayaran at ilang panggastos. Ang aking foster father na minahal ko ay nasa ospital at kamakailan ay na-diagnose na may leukemia. Ang kanyang mga medikal na bayarin ay naubos ang aking account ngunit wala akong pakialam. Inalagaan niya ako ng buong pagmamahal na hindi ko nakuha mula sa aking mga bastos na magulang at ngayon ay aking pagkakataon. Namatay ang kanyang asawa at anak kaya nagpasya siyang ampunin ako. Ako ang kapalit ng kanyang anak na babae. Pero hindi ko na pinansin. Mahal na mahal niya ako simula nung naalala ko siya. Lumabas si Mr. Jackson makalipas ang 10 minuto na may neutral na ekspresyon. Sinusubukan kong hulaan ang kinalabasan ng walang pakinabang. Ilang segundo lang ay lumabas ang babae at lumapit sa akin. Miss Alvarez, tama ba? Tumango ako. Talaga naman. Sinusubukan kong palamigin ang tensyon pero binigyan ako ng babae ng isang mahigpit na ngiti sa labi.
Sundan mo ako. Mabilis akong tumayo at sinundan ko siya. Pumasok kami sa isang eleganteng opisina habang papunta siya at nakaupo sa likod ng desk. Mukhang interviewer ko siya. Nandito sana si Mr. Mondragon ng personal para i-interview ka pero naabutan siya kung saan. Total busy man siya. Wala akong pakialam. Narinig ko ang Gabriel Mondragon ay isang nakakatakot na tao na ang mundo ay tumatakbo sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang walang awa na tao na walang pakialam sa sinuman. Sisiguraduhin kong hindi ako dadaan malapit sa daraanan niya. Ako ay sapat na matalino upang gawin yon. Ang interview ay tumatagal ng halos 5 minuto nang ang babae ay patuloy na nanunuya sa akin. Mayroon akong kahangahangang mga marka at ipinagmamalaki ko sa aking sarili pero ginagalit niya ako hanggang sa tuluyan na akong pumalpak. Excuse me miss but I would really appreciate if you stop your attitude. Ito ay hindi pagiging profesional na sinusubukang kutsain ang aking pananamit at mga records sa paaralan. Kailangan ko talaga ang trabahong ito ngunit sirain mo ito. Agresibo akong tumayo mula sa aking upuan at kinuha ang aking mga dokumento at umalis na lamang para mabangga sa isang pader. Ang lahat ng mga dokumento ay lumilipad sa buong lugar. Mahusay. Kailangan ko ito, tandaan ang panunun niya. Yumuko ako para kunin sila nang may mapansin akong makintab na dress shoes sa harapan ko. Napakamahal ng mga ito at pilit kong pinipigilan ang pagpilit na iangat ang aking mga mata upang tumingala. Kinuha ko ang lahat at tumayo sa nakakatuwang kulay abong mga mata na nagtataglay ng labis na galit ngunit nanatili akong hindi kumikibo nang makilala ko siya. You're fired. At ngayon naguguluhan na ako. Hindi na ako nakatapos sa interview. Walang kumikibo pero hindi umaalis sa akin ang mga mata ng lalaki. Kinakausap niya ba talaga ako? Pack your things at umalis ka na Miss Kendall. Hindi umaalis sa akin ang mga mata niya pero wala akong pakialam. Ngayon lang siya ganito imbis na masaya ay mukha siyang stressed at walang emosyon. Ang gwapo pa rin ng mukha niya pero mas gusto ko siya nung nakilala ko siya sa club. Mukha siyang carefree. Sorry Mr. Mondragon. There is a miss, nanlaki ang mata ko nang marinig ko ang pangalan niya. Mr. Mondragon. Ikaw siya. O hindi. Tumalikod ako para i-masahe ang noo ko. Dapat ba akong magpanggap na nahimatay? Hindi ko pa rin makukuha ang trabaho. Baka umalis na lang ako. Nagpa siya akong umalis pero hinawakan niya ang kamay ko para pigilan ako, at this time himatayin na talaga ako. Nagising ako sa isang mas malaking opisina na may temang black and white. Tumingalinga ako sa paligid sinusubukang irehistro ang nangyari. Tingnan mo sino ang nakakuha ng biyayang gumising ngayon. Sabi ni Mr. Mondragon sa mapanuksong tono at bumalik ang nakalimutan kong pagkataranta. I'm so sorry. Wala akong ideya kung bakit ako nahimatay. Siguro dahil hindi pa ako nakakain ng almusal ko o kung anuman. Alam kong nasayang ang oras mo at kailangan ko nang umalis. Alam kong gulong-gulo ako pero iyon ang pinakamainam kong ginagawa sa tuwing nagpanik ako. Lumapit sa akin si Mr. Mondragon at binigyan ako ng isang mapusok na halik na nag-iiwan sa akin ng hininga. May kasama ka bang ibang lalaki Isabela? Binigyan ko siya ng nakakalokong tingin. Siya lang ba? Sino siya para tanungin ako ng ganyan? Anong kinalaman ng private life ko dito Mr. Mondragon? Nagpunta lang ako dito for interview. Not some drama or surprises na hindi ko hiningi. Kinuha ko ang wallet ko at umalis nang hindi lumilingon. Magiging akin ka Isabela Alvarez. Sabi niya na parang pangakong nagpapabilis ng tibok ng puso ko pero tumakbo pa rin ako. Dumiretso na ako sa aking bastos na apartment. Magiging akin ka Isabela Alvarez. Ang boses niya ngayon ang bumabagabag sa akin. Bakit niya gusto ang isang tulad ko? Nagpalit ako ng malaking t-shirt at ilang dilaw na sweater. Kailangan ko talaga ng trabaho, sabi ko sa sarili ko habang nag-iisip ng kakainin. Gumagawa ako ng spaghetti na maraming cheese. Mukhang cheese ang kukunin ko noon.
Dahil alam kong hindi na ako magluluto ulit hanggang kinabukasan ay nagpasya akong magparami para painitan ko na lang mamaya. Ganyan ako palagi nabubuhay. Bigla akong nakaramdam ng pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan ko pero hindi ko pinansin. Siguro period ko lang. Total huli na sila ng 1 linggo. Kumain ako ng pagkain ko at nagpasya na bumili ng ilang pads. Ito ay palaging mabuti upang maging handa pagkatapos ng lahat. Inilagay ko ang aking buhok sa isang magulo na nakapusod at kinuha ang aking beaded Maasai sandals na binigay sa akin ng aking matalik na kaibigan na si Harry sa isa sa kanyang mga paglalakbay sa Africa. Isa siyang photographer na naglalakbay kung saan-saan. Nakilala ko siya sa pamamagitan ng adoptive dad ko. Siya ang pamangkin niya na mahal ko na parang kapatid at tinuring ko siyang matalik na kaibigan. Oo, alam ko. May boring ako at walang social life. Kumuha ako ng pads na ginagamit ko at ilang ice cream na gusto ko agad. Nauubusan na ako ng pera at alam kong kailangan kong magbayad ng mga renta at bayarin, ngunit hindi ko talaga mapigilang kunin ito. Sinisikap kong balewalain ito ng 2 beses kapag binabayaran ko ang aking mga pads ngunit babalikan ko ito hanggang sa magpasya na lang akong kunin ito. Screw bills at rent. Gusto ko talaga ng ice cream ngayon. Oh my, nakuha mo na rin sa wakas. Isang nakakatuwang tawa ang binigay sa akin ng nasa middle age na babae. Hindi ko maiwasang mamula sa kung gaano ako katanga. Hindi na kailangang ikahiya, dear. Normal lang ang cravings sa pagbubuntis. Ano? Hindi ako buntis. Sa katunayan ako ay andito para sa mga ito. Ipinakita ko sa kanya ang pads at binigyan niya ako ng apologetic smile. Hay nako, ito ang unang beses na nagkamali ako. Sorry sa pag-assume. Isang maliit na ngiti lang ang binigay ko sa kanya habang kinukuha ang nakapak na bag pagkatapos magbayad. Naramdaman ko na naman ang sakit ng tiyan ko at nagmamadali akong pumunta sa bahay para kumuha ng painkiller pero habang sinusubukan kong buksan ang pinto ay nakita ko ang maraming dugo. Hinawakan ko ang dugo at itinaas ito. Hindi, period blood ay hindi ganito ang hitsura. Bumalik ang sakit at napahawak ako sa tiyan ko. Nagpakawala ako ng mahinang iyak at sa sumunod na minuto ay naramdaman ko ang kamay ng kung sinong sinusubukang buhatin ako kahit na sinubukan kong tumutol. Inilagay ako sa loob ng isang kotse at nararamdaman kong gumagalaw ito ngunit sobrang sakit na tanong ko sa tao. Pagkaraan ng ilang sandali ay parang mga araw na para sa akin ay nakikita ko ang ilang mga nurse na sinusubukang ilabas ako sa kotse patungo sa isang stretcher at doon ko pinahintulutan ang dilim na kainin ako. Nakarinig ako ng ilang beep sa tabi ko. Sinubukan kong imulat ang aking mga mata ngunit ang silid ay puno ng maliwanag na kailangan kong ipikit muna ang aking mga mata bago subukang muling buksan ang mga ito. Matapos maging matagumpay ang aking misyon, napansin kong nasa isang puting silid ako. Isang silid sa ospital. May iba't ibang tubo na nakadikit sa katawan ko. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang isang lalaking natutulog sa sofa na parang hindi masyadong komportable. Pumasok ang isang nurse na may dalang gamot at syringe sa isang tray. Nakikita kong gising ka na. Anong pakiramdam mo? Anumang sakit? Sinubukan kong magsalita pero parang natuyo ang lalamunan ko na napansin niya, at nagbuhos ng tubig sa isang tasang may straw at inilagay ang straw sa harap ng labi ko. Nangyayari ito dahil isang araw kang hindi nag-uusap o kumakain ng kahit ano. Kaya isang araw na ako dito, tumango ako sa kanya. Mukhang mabait siya. Ito lang ang sakit ng ulo ko kahit na ito ay hindi masyadong masama ngunit maaari kong gamitin sa ilang pangpawala ng sakit. Medyo nag-uusap kami at gumalaw ang lalaki at alam kong ginising na namin siya. Lumapit siya sa gilid ng kama ko. Medyo nanlaki ang mata ko nang mapagtantong si Mr. Brown iyon. Yung kapitbahay ko na hindi ako kinakausap. Mr. Brown. Sinasabi ko ito bilang isang pahayag. Binigyan ko siya ng nalilitong tingin mula noon, hindi ko maintindihan kung anong ginagawa niya dito. Gising ka na. Nadatnan kitang umiiyak sa harap ng pinto mo at duguan ka. Siya iyon. Naramdaman kong hinatek ako pero sobrang sakit para mapansin ko kung sino iyon. Pagkatapos ay bumalik sa akin ang lahat.
Bakit ako dinudugo? May sinabi ba ang doktor? Naglabas ng senyales si Mr. Brown at ipinasa ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Ang ganda-ganda niya talaga ngayong nakatingin na talaga ako sa kanya. Siya ay may brown na kulot na buhok na mukhang magulo kahit na naka-estilo ito ng gel gaya ng dati. Mayroon siyang malalim na hanay ng mga asul na mata na nagpapaalala sa akin ng isang bagay o isang tao na hindi ko malagyan ng daliri. He always have this serious face na parang mayabang. Lumapit sa akin ang isa pang mayabang na mukha na nakilala ko at inilibot ko ang aking paningin. Tumingin ako kay Mr. Brown at nakita kong binigyan niya ako ng nalilitong mukha at naalala kong inilibot ko ang aking mga mata sa kanya. Sorry, may naalala lang ang mukha mo sa akin. Binigyan ko siya ng ngiti. Tumango lang siya. I think I'll have the doctor talk to you. And by the way, I know nobody you are close with, so I wrote my name as a cousin. Ano? Bakit niya gagawin yun? Halos hindi kami nag-uusap. Nagpasalamat ako sa kanya bago siya umalis papunta sa doktor. Umupo ulit ako sa kama at sinubukang mag-relax dahil pakiramdam ko ay naninigas ang mga kalamnan ko. Iniisip ko kung paano si Mr. Brown. Hindi ko inaasahan na ganito siya kumilos. Hindi ko nga alam ang pangalan niya. This is the second time na niligtas niya ako in a short span of time kahit hindi kami nag-uusap. Napaka-private niya at halos hindi ko siya nakikita pero wala akong pakialam. Mukhang kailangan ko siyang imbitahan para sa hapunan o gawan ko siya ng pie para magpasalamat sa kanya. Pumasok si Mr. Brown kasama ang isang babaeng nakasuot ng puting Amerikana na sa tingin ko ay ang doktor. Hello Miss Alvarez. Ako ang iyong doktor, Dr. Talia Santos. Huminto siya sa tabi ko at may hawak na isang file kung saan naka-highlight ang pangalan ko. 20 oras ka nang walang malay kahit na may mga pagkakataon na umuungol ka sa sakit ngunit napigilan mo sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng napakalakas na pangpawala ng sakit, at kinailangan naming ihinto ang pagdurugo mo. Nagsalin kami ng dugo mula nang mahina ka. Dugo. Tumingala siya mula sa folder at ibinaling ang tingin kay Mr. Brown bago ibinalik sa akin. Actually ang pinsan mo na si Stephen Brown ang nag-donate ng dugo niya. B positive. Kaya ang kanyang pangalan ay Stephen Brown. Ang ganda. Teka ano, nag-donate siya ng dugo niya. Nanlaki ang mga mata ko nang maramdaman kong halos lumuwa na sila. Oo. Mukhang may kulang at emergency at inalok niya ang kanya. May problema ba? Ipinilig ko ang ulo ko at napagtanto na wala itong sakit. Salamat Steve. Binigyan ko ang pinsan ko ang isang napakalaking ngiti na ibinalik niya ng isang tunay na ngiti pagkatapos ng bahagyang pag-aalinlangan. Mukhang hindi siya nginingitian ng mga tao. Hindi ako nagkomento tungkol doon. So bakit ako dinugo, Doc? Nagkaroon ako ng tiyan cramps at alam kong magkakaroon ako ng regla pero hindi ko inasahan na magkakaroon ako ng labis na pagkawala ng dugo. Ang kakaiba pa ay dumating ito pagkatapos ng 1 linggo. Maaaring dahil lang nawala ang virginity ko noong 1 buwan. Nagsimula na naman akong gumalaw. Kinakabahan ako dahil alam kong may problema ako. Ayaw kong magkasakit. Alam kong wala akong pambayad sa mga bayarin ko sa ospital kaya marami akong pinigilan na pumunta sa ospital. Binigyan ako ni Dr. Santos ng isang apologetic smile. Hindi mo alam di ba? Nagsalubong ang kilay ko at nilibot ko ang tingin ko kay Mr. Brown na may hindi mabasang ekspresyon sa mukha. Ano, alam kong ano. Naisip na ng isip ko lahat ng pwedeng mangyari. Cervical cancer. Out of reflex napahawak ako sa tiyan ko at medyo malungkot na ngiti ang doktor. 5 linggo kang buntis. Namutla ako. 5 linggong buntis. Paano? Isang lalaki lang ang nakasama ko. Gabriel Mondragon. Pero gumamit siya ng kondom. O hindi. Oh my. Fucking. Gosh. Paano ako naging pabaya? Ngayon may baby na ako sa loob ko. Hinawakan ko ang tiyan ko pero naalala ko ang pagdurugo. Nagdugo ako. Anong nangyari? Safe ba? Sobrang bilis ng tibok ng puso ko kaya kailangan kong huminga ng malalim.
I'm sorry Miss Alvarez pero nakatagpo ka ng kondisyong tinatawag na vanishing twin syndrome. Nagkaroon ka ng twins pero nagkaroon ka ng miscarriage at isa lang sa kanila ang nakaligtas. Bumibilis muli ang pintig ng puso ko at nakaramdam ako ng kirot sa dibdib. Isa na akong masamang ina sa isang buwang pagbubuntis. Naramdaman kong may pumatak na luha sa pisngi ko pero mabilis ko itong pinunasan. Ang aking buhay ay madaling kapitan ng mga sakuna at nakasanayan ko na. Baka ako lang ang sip-sip sa sakit. Maaaring ako ang tigress, ngunit ito ay sobra na. Dumating ang isa pang luha at ganoon din ang ginagawa ko ngunit nagiging hindi mapigilan. Ang dahilan ay hindi matukoy dahil ang lahat ay ganap na maayos. Tumingin ako sa doktor na hindi makapaniwala. Ano ang ibig mong sabihin na hindi mo matukoy ang dahilan? Gusto kong sumigaw. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Hindi, akin ang baby. Pero siya ang ama, may karapatan siyang malaman. Paano kung itanggi niya ito? Paano kung kinukuha niya yung baby at tinatago tapos pinapaalis ako? Miss Alvarez, ang kondisyong ito ay biglaang nangyayari at kung minsan ay hindi alam ng ina na ang isang sanggol ay nalaglag. Nagsagawa na kami ng mga pagsusuri sa iyong dugo ngunit ang lahat ay tila maayos. Mayroon ka bang mga namamana na sakit o kondisyon? Wala akong medical record simula nung bigla akong lumipat dito. Oo, isang mild case ng asthma. Huli itong inatake noong ako ay 12 taong gulang at mula noon ay naging maayos na ako. Ang sabi sa akin ay mayroon din ang lola ko. Meron din ang nanay mo. Sabi ni Mr. Brown sa mahinang boses na halos mamiss ko ang mga salita niya pero naririnig ko. Ano? Paano mo nalaman yan? Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay isang random na pag-iisip lamang. Mukhang kinakabahan siya at tumango ako pero alam kong kakausapin ko siya mamaya. Napakaraming bagay ang hindi nagdadagdag. Nasa panganib ba ang baby ko? Binigyan ako ni Dr. Santos ng isang maliit na ngiti at gumawa ng isang kopya ng isang bagay at ibinigay ito sa akin. Sa una ay hindi ko maintindihan kung ano ito hanggang sa nakikita ko ang iba't ibang mga hugis. Isang kamay ang tumapat sa aking bibig habang tumutulo ang luha sa aking mga mata. It looks like a bean. Binigyan ako ng doktor ng ilang mga tagubilin at hindi nagtagal ay iniwan akong magpahinga dahil inaantok na ako kaya hindi ko na kaya. Dumating sa akin ang mga panaginip na sinasabi ko kay Gabriel ang tungkol sa aking anak. Paikot-ikot ako sa silid ng ospital at nag-iisip ng mga paraan para sabihin sa Gabriel Mondragon ang tungkol sa pagbubuntis. Kahit papaano alam kong hindi niya ito tatanggapin ng ganoon kadali. Handa na akong maging ina. Ano ba, wala akong trabaho. Nakatira ako sa isang shitty apartment. Paano ako magpapalaki ng anak? Dumating ang isang ideya ng isang pagpapalaglag ngunit mabilis kong itinatakwil ang pag-iisip bago ito pumasok sa aking isipan. Bumukas ang pinto ng silid ng ospital at pumasok si Mr. Brown na may dalang bag na naglalaman ng aking mga damit at toothbrush na hiniling kong dalhin niya. Pumasok ako sa banyo at nagpalit ng damit. Ang mga bayarin ay naayos kahit na si Mr. Brown ay nagpumilit na gawin ito ngunit ako ay tumanggi. Hindi ako komportable na binabayaran niya ang mga bayarin ko. Marami na akong gustong itanong sa kanya. Sa sandaling bigyan ako ni Dr. Santos ng okay na umalis, dumiretso ako palabas ng ospital. Nasa likod ko si Mr. Brown at hindi ko maiwasang mairita. Huminto ako at lumingon sa kanya. Salamat Mr. Brown para sa lahat ng tulong at pangangalaga na ibinigay mo sa akin ngunit maaari ko talagang kunin ito mula dito. Ipinapalagay ko na marami kang bagay na dapat gawin. Steven. Call me Steven. We are way past the second name's Isabella. Binigyan niya ako ng isang maliit na ngiti na mukhang kakaiba dahil hindi ko siya nakitang ngumiti pero medyo naging palakaibigan siya. Alam kong may mga tanong ka at kailangan nating mag-usap. Punta tayo sa apartment ko at sasabihin ko sa'yo lahat ng kailangan mong malaman. Kailangan ko talagang sagutin pero paano kung killer si Mr. Steven, or another psycho? Pero 2 beses na niya akong tinulungan noong mahina ako.
Paano kung ini-stalk niya ako? Nabanggit niya ang aking ina. Nakakadismaya ito. Magagamit ko ang moves ko sa kanya kung may susubukan siya. Ibinuka ko ang bibig ko para sagutin siya pero pinigilan niya ako. Siguro pwede lang tayong mag-usap sa inyo para gumaan ang pakiramdam mo. Napansin niya siguro ang conflict sa mga mata ko. Sinasabi ng lahat na mayroon akong napaka-ekspresibong mga mata. Binigyan ko siya ng isang nagpapasalamat ng ngiti at pagkatapos ay sumunod sa kanya papunta sa kotse niya. Ang biyahe mula sa ospital ay hindi komportable at ang sabihing hindi ako nababalisa ay isang malaking kasinungalingan. Hindi ko alam kung ano ang aasahan ko pero pinipilit kong buksan ang isip ko. Thankfully after 10 long minutes andoon na kami. Pumasok si Steven sa kanyang apartment dahil kailangan niyang kumuha ng ilang mga bagay na kailangan niyang ipakita sa akin na nagbibigay sa akin ng ilang oras upang makapag-jogger at isang maluwag na kamiseta. Nagpainit ako ng gatas sa isang baso na kinuha ko. Gustong-gusto ko ang gatas at ngayon ay nagkaroon ako ng cravings para sa gatas. Makalipas ang 10 minuto ay dumating si Steven na may dalang asul na folder at umupo sa isang love seat. Kinuha ko ang baso ng gatas ko at umupo sa katapat niyang upuan. Sino ka Steven Brown? Pagtingin ko sa mukha niya. Nananatiling neutral ang mukha niya. May emosyon ba siya? Ako si Jason Alvarez, hinihingal ako noon. Pareho kami ng apelyido. I am an undercover agent and I work for your family. Your mother specifically. Kumuha siya ng mga papel sa folder niya at binigay sa akin. May larawan ito ng isang middle-aged na babae malamang nasa late 40s na, 47. Siya ay may kayumangging buhok na bahagyang mas maitim kaysa sa akin at asul na mga mata tulad ng sa akin at ni Jason. I have her features at magkahawig kami. Tinitigan ko ang larawan ng tila isang milenyo bago ko ito pinutol. Tinitingnan ko ang mga detalye. Ang kanyang pangalan ay Carolina Alvarez na may edad na 46 at balo. Tumingala ako para makita si Steve. Si Jason na nakatingin sa akin. Ano ito? Pakiramdam ko nanginginig ako, may nanay ako. Ngunit sinabi sa akin na ang aking mga magulang ay namatay. Lumaki ako sa mga bastos na magulang na namatay ilang taon na ang nakakaraan. Anong klaseng biro ito Mr. Alvarez? Na parang kakaiba kapag tinatawag ko siya pero wala akong sinasabi. Nilagay ko ang kalahating baso ng gatas sa coffee table bago ako tumayo. Kailangan mong kumalma Isabella. Buntis ka, remember. I feel so frustrated pero huminga ako ng malalim hanggang sa makaramdam ako ng kalmado. Please sit. I can't explain anything kung hindi ka mahinahon. Sinusunod ko ang utos niya kahit ayoko. Hindi talaga ako magaling sa mga instructions pero alang-alang sa darating kong baby hindi ako magsasapanganib. Nawala na ako ng isa. Ipinatong ko ang palad ko sa tiyan ko bilang reflex ng hindi nag-iisip. Kapatid ko si Carolina pero sa kanya ako nagtatrabaho. Huminto siya habang nakatingin sa akin. Naghihintay ng reaksyon. Si Jason Alvarez ang tiyuhin ko. Ang unang totoong pamilya na nakilala ko. Mukhang bata pa siya. Tumango ako para magpatuloy siya kahit ramdam ko na ang mga luha sa mata ko. Mga hangal na hormones. Noong 5 taong gulang ka, kinidnap ka nang makipagkita sa akin ang nanay mo sa isang mall. Pumunta ako para kunin ang regalo ng nanay mo sa kotse dahil kaarawan niya pero nang makabalik ako ay napakaputla niya at kung saan-saan ka hinahanap. Sinabi niya na distract siya ng ilang turista nang magtanong sila ng ilang direksyon ngunit nang umalis sila wala ka na. Simula noon hindi na ang nanay mo. Kinasusuklaman niya ang kanyang mga kaarawan. Madalas siyang nagkasakit dahil hindi siya kumain o nag-alaga man lang sa sarili. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko, kinidnap ako. Buhay ang nanay ko. Bakit ako kinidnap? Tumingala ako para tingnan si Tito. Kakaiba ang pakiramdam nang sabihin iyon. May mga luhang umaagos sa kanyang pisngi. Nasaan na siya ngayon? Tanong ko sa tanong na bumabagabag sa akin simula nang makita ko ang picture niya. Nagpakawala ng malaking hininga si Jason. Pagkalipas ng ilang taon, nagkaroon siya ng napakaraming antas ng stress na nag-trigger sa kanyang mga pag-atake ng hika.
Nakaligtas siya sa mga ito ngunit pagkaraan ng 2 taon ay nagkaroon siya ng depresyon. Isinara niya ang kanyang sarili mula sa mundo. Hindi siya lalabas ng kanyang silid at mananatili dito ng maraming buwan. May mga episode siya kung saan tatawagan kanya. Tumayo si Jason sa upuan niya at lumapit sa akin at hinawakan ang mga kamay ko. Ikaw ang mundo niya, Isabela. Namatay si Matthew nung siya ay 8 buwang buntis kaya nabigla siya at nagkaroon ng maagang panganganak. Nagplano silang magpakasal ilang buwan pagkatapos ng iyong kapanganakan. Napakaraming pinagdaanan ng aking ina. Tumulo ang luha sa mata ko at hindi ko ito mapunasan. Gusto kong umiyak sa paghihirap ng aking ina. Ang iyakan ang buhay na pinagdaanan niya. Ang umiyak sa mga paghihirap na pinagdaanan naming dalawa noong kami ay magkahiwalay. Ikaw ang tanging bahagi niya kay Matthew kaya mahal na mahal ka niya. Nasa FBI si Matthew. Binaril siya sa isa sa kanyang mga misyon at namatay. Inihanda ng nanay mo ang bahay para sa kanyang pagdating mula nang siya ay dapat na bumalik bago ang iyong kaarawan. Nagpakawala ako ng isang nanginginig na hininga. Tumayo si Jason at hinayaan na bumalik ang kamay ko sa kandungan ko. May sakit ang nanay mo. Schizophrenia. Nasa facility siya. Hindi maayos ang isip niya. Nagsimula siyang makita ka at kinuha ang mga manika mo at niyakap at kinantahan sila. 2 taon na siya doon pero parang mas umaayos siya. Pumunta ako dito para hanapin ka at nang matagpuan kita kailangan kong bantayan ka bago ko masabi sa iyo ang kahit ano. Ako pa rin at manhid. Nakaalis na si Jason pero hindi ako makagalaw. Ang aking buhay ay nagkaroon ng napakalaking pagliko. 1 buwan lang ang nakalipas na laman kong niloloko ako ng ex ko kasama ang 2 bigating babaeng kalapating mababa ang lipad. 1 buwan na ang nakalipas nagpasya akong pumunta sa isang club, at nauwi sa pagkawala ng aking virginity. Makalipas ang 1 buwan nalaman kong buntis ako. Buntis ako. Isang pagbubuntis na hindi alam ng ama. Isang pagbubuntis na nawala na ako ng baby. At ngayon nalaman ko na ako ay kinidnap at ang aking kapanganakan ay hindi matatag. Nagpasya akong maghanap ng makakain bago ako matulog. Gumagawa ako ng chicken sandwich at chocolate milk. Inilapag ko ang aking pagkain sa mesa at kinuha ang aking telepono. Kailangan ko ng trabaho ngayon higit kailanman. Napansin kong open pa rin ang parehong trabaho kung saan ako na-interview pero nilaktawan ko ito. Hindi ako makapagtrabaho para sa lalaking responsable sa pagbubuntis ko. Nakahanap ako ng isa pang bakanteng lugar para sa personal assistant para sa CEO ng C&A company. Alam kong nakakapagod ang pagiging PA pero pwede pa rin akong mag-apply. Pero sigurado akong maganda ang bayad. Nagpasya akong mag-apply para sa posisyon bago matulog. Nagising ako na madilim pa ang kwarto. Inabot ko ang phone ko para tingnan ang oras, 4:20 ng umaga. Great, bumangon ako sa kama at nagpasyang mag-jogging ng 1 oras. Hindi naman makakaapekto ang jogging sa baby ko, diba? Sumakay ako sa aking jogging gear at kumuha ng 1 bote ng tubig sa refrigerator, inilagay ang aking earphone sa aking tenga at umalis sa apartment pagkatapos kong i-double check kung ito ay ligtas. Medyo mainit ang hangin kapag pumunta ako sa bakanteng kalsada. I love jogging from time to time and I do it like once to thrice a week depende sa mood ko. Madalas akong tumatakbo bilang isang stress reliever. Tumakbo ako sa pamilyar na daan ng halos 20 minuto nang makakita ako ng isang katawan sa tabi ng kalsada. Huminto ako bigla at nag-iisip kung pupuntahan ko ba ito o uuwi na pero alam kong magigilty lang ako pagkatapos. Huminga ako ng malalim at tumakbo papunta sa katawan. Habang papalapit ako lalo kong napagtanto na lalaki pala ang katawan niya. Lumapit ako sa kanya at nakita ko ang dugo sa mukha at dibdib niya. Nakikita kong humihinga siya kahit wala siyang malay. Kinuha ko ang aking phone para tumawag ng ambulansya. I take my bottled water and try to wash the blood from his face na napabuntong hininga ako nang makita ko ang stupid handsome face ng Gabriel Mondragon. Mabilis akong tumayo mula sa pagkakayuko ko at tinitigan ang mukha na nanlalaki ang mga mata.
Anong nangyari sa kanya? Nakikita ko ang mga purple na pasa sa kanyang dibdib at mukha at isang hiwa sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga umaatake ay maaaring iniwan siya mabuti para sa patay. Bumibilis ang pintig ng puso ko nang maalala kong siya ang ama ng aking hindi pa isinisilang na sanggol at lumuhod ako sa tabi niya. Napakatagal ng ambulansya at habang lumilipas ang 1 minuto ay mas nagiging balisa at hindi ako mapakali. Hey! Kailangan mong maging matatag, narinig mo. Tumawag ako ng ambulansya, ito ay darating dapat na dito anumang oras sa lalong madaling panahon. Sa sandaling sabihin ko ang mga salitang iyon ay narinig ko ang bahagyang tunog ng sirena. Tumayo ako at sinubukang tumingin sa direksyon kung saan ko sila naririnig. Makalipas ang 2 minuto ay isinakay si Gabriel sa ambulansya at nagpas siyang sumama sa kanya. Sinisikap ng mga medikal na tao na linisin ang kanyang mga sugat habang ako ay tahimik na nanunood na hindi alam kung ano ang gagawin. May kakaiba akong nararamdaman sa puso ko pero ayokong malaman kung ano iyon. Dumating kami sa parehong ospital kung saan ako naruroon at si Gabriel ay isinugod sa operating room upang maalis ang isang bala sa kanyang braso. Paano ko nalampasan ang tama ng bala? Naghihintay ako sa waiting room habang ginagawa ng mga medikal na tao ang kanilang ginagawa. Alas 7 ng umaga nang sabihin sa akin ng doktor na si Gabriel ay inilipat sa isang silid kung saan siya natutulog, at maaaring magising pagkatapos ng 6 na oras o higit pa. Pumunta ako sa kwarto niya at umupo sa tabi ng kama niya dahil ito lang ang available na upuan at pinapanood ko siyang matulog. Ang kanyang mukha ngayon ay mukhang mapayapa kumpara sa kung paano ito bago ang operasyon. Makapal ang kilay niya. Mukha silang perpekto para sa kanyang mukha. Tumingin ako sa nakapikit na mga mata at naaalala ko ang kanilang mabagyong kulay abo. Ang haba ng pilik mata niya. Napangisi ako at nagtataka bakit kailangan niya ng mahabang pilik mata, baka kumuha ako ng gunting at gupitin. Hindi niya malalaman na ginawa ko, tama. Bumaba ang mga mata ko sa galaw niya na medyo baluktot, bet niya nabasag ng ilang beses. May maputlang guhit mula sa kaliwang bahagi ng kanyang ilong hanggang sa kanyang pisngi. I stupidly lift my hand without any thought and bring it to the gash. Agad na dumampi ang kamay ko sa mukha niya, bumibilis ang tibok ng puso ko nang may marinig akong boses. Anong ginagawa mo sa fiancé ko? Mabilis kong hinugot ang aking kamay gamit ang aking mga mata na parang deer na nahuli sa mga ilaw. Mas matangkad sa akin ang babae at mukhang model na may short pink skirt at matching coat. Blonde ang kanyang buhok at may berdeng mata. Napakaganda niya. I bet model siya. Naalala ko ang kanyang pangungusap at nanigas. Fiancé. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at lumayo ako kay Gabriel. Hindi ako makapaniwala na nakipag-sex ako sa isang lalaking engaged. How dare he? Ang babae ay nagbigay ng iritadong tingin na nagsasabing stop talking to me and get the hell out of here. Halos matawa ako at lumayo sa tulala na nakahiga sa kama. Ako ang nagdala ng fiancé mo dito noong siya ay brutally attacked. Ngayong nandito ka na, aalis na ako. Binigyan ko siya ng sarkastikong ngiti habang palabas ng kwarto at tinahak ang daan patungo sa apartment. Wala akong pera at ang paglalakad ay tatagal ng hindi bababa sa 30 minuto. Lumabas ako ng bahay para mag-jogging. Siguro magagawa ko lang iyon at makauwi sa loob ng mga 15 minuto. At iyon lang ang ginawa ko. Pumasok ako sa bahay at inilagay ang aking telepono sa mesa ng kusina bago ako nagtungo sa banyo. Amoy na amoy ko ang pawis ko at nakaramdam ako ng hindi komportable sa aking bahagyang natapon na damit. Mabilis akong naligo at naghanda ng almusal, ngunit nang matapos akong kumain, nakaramdam ako ng pagkahilo at tumakbo ako sa banyo at sinuka lahat ng pagkain na kinakain ko. Napabuntong hininga ako. Morning sickness. Pero nakaramdam na naman ako ng pagkagutom. Ang interview sa C&A Company ay walang nangyari bukod sa mga titig ng iba't ibang kababaihan na gusto ng parehong posisyon. Pumasok ako sa apartment ko at dumiretso sa kusina. Ako ay nagugutom. Nagpasya akong gumawa ng ilang pasta at ilang inihaw na manok. Sanay na ako sa tahimik na buhay.
Laging mag-isa. Walang kaibigan, ngunit sa sandaling ito ay nakaramdam ako ng kalungkutan. Instinctively, nilagay ko ang palad ko sa tiyan ko at ngumiti. Baka kailangan ko talaga ng baby ko. Isang ideya tungkol sa Gabriel ang sumagi sa aking isipan. Alam kong madi-discharge siya ng 2 araw. Nakasulat sa mga papel kung saan-saan ang mukha. Pakiramdam ko ay napilitan akong puntahan siya at ako ay ako. Kinuha ko ang purse ko at umalis papuntang ospital. Pagkalabas ko sa cab ay sinimulan kong tanungin ang sarili ko. Palagi kong ginagawa ang mga bagay nang hindi iniisip ang mga wakas. I was sort of the actions now, consequences later type of girl. Kinailangan kong mamuhay ng ganito para mabuhay. Tingnan mo kung saan ka dinala niyan, nagbuntis ka sa isang lalaking engaged. Pumunta ako sa front desk at nakita ko ang isang matandang nurse. Hi, nandito ako para makita si Mr. Mondragon. Tumingala ang nurse mula sa screen at binigyan ako ng pagod na tingin. Private ang kwarto ni Mr. Mondragon, at mga miyembro lang ng pamilya ang pinapayagan. Kailangan ko talagang sabihin sa kanya ang tungkol sa bata. Ayon sa balita ay isang araw pa lang siyang gising at halos kasing ganda na ng bago. Nagpakawala ako ng buntong hininga at nagpanggap na sumusuko. Papasok na sana ako sa kwarto niya dahil alam ko na. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa front door. Tumingin ako sa likod para makita ang nurse na nakatutok muli sa screen bago ako tumakbo papunta sa elevator. Makalipas ang 2 minuto. Nasa 3rd floor ako na may private wings, may mga 5 lalaki na nakasuot ng itim na suit at earpiece. Pag-usapan ang tungkol sa pagiging mayaman sa mga nakakatawang bilang ng mga bodyguards, kailangan kong mag-isip ng mabilis. At mayroon akong perpektong plano. Hinawakan ko ang clipboard na hindi ko pinag-abalahang makita kung kanino iyon, at sinubukang maglakad gamit ang nakuha kong damit ng nurse na nakuha ko mula sa storage room. Malamang may nurse na nagpalit lang ng damit niya at kinuha ko na sila bago pa man niya mapansin. May badge ito, nagpalit ako sa banyo at itinago ang iba sa aking purse. Bumalik ako sa 3rd floor para magmukhang confident. Mga benepisyo ng pagkakaroon ng mahirap na buhay, ginawa kang magaling na artista. Dinaanan ko ang mga bodyguard na bahagyang tumango at maya-maya ay nasa tapat na ako ng pinto kung saan nakapwesto ang isa pa. Nandito ako para tingnan si Mr. Mondragon. Kailangang tumulo ang pawis ngayon. Saglit na nakatingin sa akin ang bodyguard, hindi kita nakita dito dati. Lumunok ako. Kaya ko ito para madaling umarte sa kanila. Dito talaga ako na-assign kaninang gabi. Nagkaroon ng emergency ang kaibigan ko. Ang huling bahagi ay lumalabas halos bilang isang katanungan at sa loob ko ay nangungulila. I'm very aware na nandito na ang nurse na si Celine Richards 10 minuto na ang nakalipas. Ang tingin niya sa badge na nakasabit sa leeg ko. Okay. Hindi ko naisip ito at baka ayaw lang ng tadhana na sabihin ko kay Gabriel ang tungkol sa baby namin. Napatingin ako sa badge at nakita ko ang parehong pangalan. O hindi. Oo, alam ko. Ang parehong mga pangalan ay nagdudulot ng labis na kalituhan, tama. Pero kailangan talagang mag-attend kay Mr. Mondragon. Alam mo kung paano siya kapag naiinip. Sinubukan kong dumaan sa pinto pero hinawakan ng malaking lalaki ang siko ko. Parang hindi miss. Bumalik ka sa pinanggalingan mo at iwasan ang gulo. Umalis ka na bago pa man mawala ang aking kabutihang loob. Dapat umalis ako. Dapat talaga akong tumalikod at umalis. Umuwi ka na at gawin mo yung sandwich na pinagnanasaan ko. Siguro sasabihin ko na lang sa kanya kung gaano ito ka-urgent. Kailangan ko na talagang pumasok doon. Kilala niya ako at nasa linya ang buhay niya dito. Sa totoo lang ako ang nakahanap sa kanya sa tabing kalsada at dinala siya dito. I mean no harm, may kailangan talaga akong sabihin sa kanya. Pinandilatan ako ng lalaki na may babala sa kanyang mga mata. Umuwi ka na, Miss Alvarez, sabihan mo lang siya na nandito ako. Kilala niya ako. Pakiusap. Mukhang pinag-iisipan niya ang bodyguard hanggang sa bumukas ang pinto na sinubukan kong daanan. Dumaan ang fiancé na kumausap sa akin at tumingin sa akin.
Anong nangyayari dito, Ben? Nagrereklamo ang fiancé ko sa ingay dito. Pagtingin ko sa kanya parang nagilty ako. Niloko siya ng fiancé niya sa akin. Buntis ako ngayon sa anak niya. Mapapatawad niya ba siya? Mukha siyang mabuti at mabait. Gusto ni Miss Alvarez dito na makipag-usap kay Mr. Mondragon. Kakaalis lang niya. Tumingon sa akin ang babae at tumingin sa damit ko saka tumaas sa badge at tumaas ang kilay niya bago siya humarap sa mukha ko. Nurse ka na ngayon. May ngisi siya na nanunuya sa akin. Nararamdaman ko ang pagnanais na iikot ang aking mga mata ngunit nagpa siya akong tumanggi. Kailangan ko talaga siyang makausap. Napaka-importante. Napakunot ang kanyang kilay na iniisip kung anong business ko kay Gabriel. Ano, paano mo siya kilala? May kinalaman ka ba sa pag-atake niya? Hindi ito ang inaasahan ko. Dapat talaga umuwi na ako nang sabihin yun ni Ben. Dapat ay hindi na lang ako pumunta sa lugar na ito. Siguro umalis na lang ako. Pupuntahan ko siya sa opisina niya kapag gumaling na siya. Tumalikod na ako para umalis. Mission failed. Bianca, anong nangyayari? Ang boses ng cheating man na pinuntahan ko ay pumupuno sa ngayon sa tahimik na pasilyo. Mabilis akong lumingon at humarap kay Gabriel Mondragon na naka-black jogger at isang wife beater. Isabela, anong ginagawa dito? Bakas sa mukha niya ang curiosity at surprise. Kailangan talaga kitang makausap. Ang kaliwang kamay ko ay kumamot sa batok ko. Isang aksyon na ginagawa ko tuwing kinakabahan ako. Pinag-aaralan ako ni Gabriel ng ilang sandali bago siya tumango at tumalikod pabalik sa silid. Sinundan siya ng fiancé niya na alam ko na ngayon na si Bianca habang huminga ako ng malalim bago iyon ginawa. Ang silid ay may isang bungkus ng mga bulaklak at dalawang get well soon card ang nasa tabi nila. Ang isang pitshell na kalahating puno ng tubig ay nasa tabi ng kama at isang baso sa tabi nito. Isang puting coach na may duffel bag ang nasa pinakadulong kanan na may maliit na mesa sa harap nito. Mas malaki at mas maganda ang kwarto kumpara sa meron ako. Mayroon pa itong mas malaking telebisyon at maliit na refrigerator, hindi sa nagrereklamo ako. Pumunta si Gabriel sa kama at tinulungan siya ni Bianca na makaayos ng posisyon, na konsensya ako nang makita ko ito dahil alam kong masisira ko ang magandang relasyon nila. Gosh! Dapat ko talagang iwanan ang mga bagay sa paraang sila. Mukhang masaya silang dalawa at nakangiti. Pero bakit niloloko siya ni Gabriel sa akin? Bakit siya pupunta sa isang club at kumuha ng one-night stand? Dapat ko ba talagang gawin ito? Deserve ni Bianca na malaman na ang kanyang fiancé ay isang lying bastard. Kukuha ako ng makakain. Baka hotdog or something. Need anything? Tanong ni Bianca kay Gabriel. Sabi ko sa'yo okay lang ako Bianca. Kumuha ka na lang ng makakain. Kailangan mong maging malusog para sa sanggol. Okay. Tumigil ang mundo ko, kumukupas lahat, walang tunog. Walang galaw. Wala lang, pakiramdam ko nanginginig ang katawan ko pero wala akong magawa. Sa wakas ang lahat ay dumating ng sabay-sabay. Narinig kong tinatawag ang pangalan ko at yumugyug ang mga balikat ko. Napangiwi ako sa biglang malakas na tunog. Tumingin ako sa taong nakita ko ang isang nagpapanik na si Gabriel. Naalala kong sinabihan niya si Bianca na kumain ng dalawa dahil buntis siya at bigla akong lumayo sa kanya. Kailangan ko nang umalis. Sorry sa pag-aaksaya ng oras mo. Alam kong hindi na ako dapat pumunta. Tumakbo ako hanggang sa picking point ng taxi at sumakay sa isa at sinabi sa driver ang aking address. Bumaba agad ako ng taxi pagkatapos magbayad at tumakbo papunta sa apartment ko. Pumasok ako at may dumating mula sa kusina na may apron, ang pinakamatalik kong kaibigan. Tinitingnan niya ang ayos ng buhok ko at mga damit ng nurse. Harry, tumakbo ako papunta sa kanya at niyakap siya ng sobrang higpit na parang buhay ko ang nakasalalay dito. Niyakap niya ako pabalik at alam kong kailangan ko ito at dinala ang dalawa sa sofa. Nakapulupot ang mga paa ko sa kanya at ang mga kamay ko sa leeg niya. Umiiyak ako habang tahimik niyang nilalaro ang buhok ko hanggang sa lumamig ako. Anong nangyari Bella? Tanong niya sa malambing na boses na ginagamit niya kapag may mga breakdown akong ganito.
Mga 5 minuto akong natahimik. Buntis ako. Ilang segundo pa ang mga kamay niya bago nila pinagpatuloy ang paglalaro sa buhok ko. He's engaged. Narinig kong huminga ng malalim si Harry at pinakawalan ito ng napakabagal. Anong nangyari? Sinasabi ko sa kanya ang lahat. Tungkol kay Patrick, tungkol kay Gabriel at sa mga interviews, at tungkol sa aking bagong natagpuang pamilya. Nakita ko si Harry na gumagawa ng kape at isang baso ng chocolate milk at pancake sa gilid. 12 araw na mula nang lumipat kami sa apartment na ito na binili ni Harry para magpahinga mula sa paglalakbay. 2 linggo mula noong napunta ako sa ospital at 1 linggo mula noong nakuha ko ang trabaho. Mabilis akong kumain ng aking almusal, at lumipat sa gusto niyang banlawan ang mga pinggan pagkatapos niyang gawin din ni Harry at ilagay ito sa dishwasher. Mula nang sabihin ko kay Harry ang tungkol sa aking pagbubuntis, siya ay naging magulang at sobrang protektado. Inihahatid pa niya ako sa trabaho at sinusundo. Iniisip ng karamihan sa mga katrabaho na boyfriend ko siya at hindi namin sinubukang itama ito. Siguro wala lang kaming pakialam na gawin ito. Dumating kami sa gusali ng C&A Company makalipas ang 15 minuto, at gaya ng nakasanayan ay inihahatid ako ni Harry sa gusali na sinisiguradong tatawagan ko siya kapag tapos na ako. Kailangan ko talagang bumili ng kotse. Hinalikan ni Harry ang noo ko bago tumalikod pagpasok ko sa building. Kailangan kong magkaroon ng boyfriend. Masyado kayong cute habang buhay. Si Jenna, isang katrabaho na mas palakaibigan kaysa sa iba, ay tumabi habang papasok ako sa elevator. Siya ay laging may perpektong lasa ng mga damit. She looks so classy and sobrang business type. Naka-black slacks siya, white button blouse at black blazer. Siya ay may itim na stilettos na tumataas ng 3 pulgada hanggang sa kanyang 5 talampakan 6 na taas. Okay naman siya. Napangiti ako doon at iniisip si Harry. Pinilit niya akong lumipat sa kanya at pinapansin niya ako. Napaka-perpekto niya ngunit alam kong hindi kami maaaring maging higit pa sa magkaibigan. Sinubukan naming maghalikan minsan noong kami ay senior noong high school pero sobrang nakakadiri. Ipinagpalagay ng lahat na kami ay nagde-date at naisip namin ito kung ito ay isang posibilidad. Inilabas ko ang ideya ng paghalik at si Harry ay nakikibahagi dito. Mga 5 segundo kaming naghalikan pero wala akong naramdaman, napakapuro nito at pagkatapos namin ay pinunasan pa namin ang halik ng reflexively. Simula noon ay sigurado kaming dalawa na walang mangyayari sa aming dalawa. Siya ay gwapo. Hot siya. I mean tingnan mo siya. Nanlaki ang mga mata ni Jenna nang mapagtanto ang sinasabi nito. Lahat tayo may mata alam mo. I mean halata naman. Sinubukan niya ulit at sa pagkakataong ito ay nagpakawala ako ng mahinang tawa. Relax. Best friend ko lang siya. Ang kanyang katawan ay okay. Kahit na hindi ko sasabihin sa kanya yon. Napalingon ako kay Jenna na napakalaki ng bibig at halos lumuwa ang mga mata. Nakakatawa ang itsura niya. You're not dating, oh my gosh. Siya, mukhang magkarelasyon talaga kayo, alam niyo ba? May narinig akong dingtunog ng elevator at alam kong nakarating na si Jenna sa kanyang destinasyon simula nang pumunta ako sa pinakamataas na palapag. Kinindatan ko siya nang makalabas siya at sumara ang pinto kaya naiwan akong mag-isa. Makalipas ang ilang segundo ay lumabas ako ng elevator at pumasok sa opisina ko para ihanda ang lahat bago dumating si Mr. Jimenez. Malapit nang maging 50 taong gulang si Mr. Jimenez at ang CEO ng C&A Company na minahal kong magtrabaho, naging napakabuti sa akin ni Mr. Jimenez kahit na narinig kong masakit siya sa kanyang mga nakaraang TA. Mabilis kong kinuha ang kape niya nang ipaalam sa akin ni Lilibeth ang pagdating niya. Si Lilibeth ang lobby secretary at laging nakabantay at nagpapaalam sa akin tuwing umaga pagdating niya para makapagtimpla ako ng kape niya at maiabot sa kanya pagdating niya. Nagtitimpla ako ng kape at kinuha ang iPod na naglalaman ng kanyang mga schedule ng araw at dumiretso sa opisina. Tinaas ko ang kamay ko para kumatok pero narinig ko ang boses niya at 2 pang lalaki. Wala siyang appointment ngayon dahil na-master ko na ito sa isip ko at nagtataka ako kung sino ang pumunta sa kanya nang hindi siya pumapasok kahit 2 minuto.
Kumatok ako ng 2 beses at huminto ang lahat ng boses bago ako makarinig ng papasok. "Morning Mr. Jimenez. I have your coffee here." Inilagay ko ang tasa sa kanyang mesa dahil mahalaga siya sa pasasalamat. "Meet my business associates, Mr. James and Mr. Mondragon." Ang aking pinalawak na braso ay nagmamay-ari sa kalagitnaan ngunit pinamamahalaan kong ipagpatuloy ito sa isang napakagandang lalaki na may blonde na buhok at magagandang berdeng mga mata. "Nice to meet you Mr. James," ngiti ko sa kanya. Binawi ko ang kamay ko bago pa man siya magsalita. "Yeah, I know I might seem rude but I hate body contact." Napalingon ako kay Gabriel na nakangiti. "Kumusta ka na Miss Alvarez?" Umisi ako sa kanya. Ngayon gusto ni Mr. Jimenez na malaman kung paano namin kilala ang isa't isa. Hindi naging mas mahusay Mr. Mondragon. Mas mahaba ang kamay niya at hinila ko ang kamay ko. "Nakikita ko na nakilala mo na si Miss Alvarez, Gabriel," sabi ni Mr. Jimenez na may kasamang amusement sa kanyang tono. Napalayo ang mga mata ko kay Mr. James saglit at nakita ko ang mga mata niya sa akin. Mabilis akong umiwas sa akin at lumapit kay Mr. Jimenez. "Oo, nagpunta si Miss Alvarez para sa HR interview sa kumpanya ko pero hindi nakuha." Bakas sa mukha niya ang stupid na ngisi niya. Nakapagtataka, bulong ko sa sarili ko na lalong lumawak ang ngisi ni Gabriel. Talaga, si Mr. Jimenez na walang pakialam sa mga kalokohan ni Gabriel ay tila talagang nagulat. Talo ka kung ganoon. Si Isabela ang pinakamahusay na empleyado na mayroon ako sa loob ng ilang sandali. Gusto ko siya. Namula ako sa lahat ng atensyon na nakukuha ko at nagdahilan at umalis pagkatapos uminom ng tablet. Umupo ako sa loob ng opisina ko at tumitig sa pintuan ng boss ko. Ano ba kasing nangyari? Hindi ganito ang inaasahan kung mangyayari ang araw ko. Mas lalong bumuti si Gabriel simula nung huli ko siyang nakita sa ospital. Walang makahalata na binaril siya. Ang kanyang buhok ay mukhang ginulo sa isang nakaistilong paraan at ang kanyang pinasadyang suit, siguradong ginawa ito para sa kanya. Nagre-replay sa utak ko ang eksena nila ni Bianca sa ospital at naglalaho ang bawat iniisip niya. Nagpakawala ako ng makukulay na sumpa sa kanya bago ako nag-concentrate sa aking trabaho. Inhale peace, exhale stress. Inuulit ko ito sa sarili ko habang humihinga ako ng malalim habang nakapikit. Ganito ba talaga kabilis ang tibok ng puso mo sweetheart? Pinipigilan ko ang aking pag-ehersisyo na pampatanggal ng stress at tumingala para hanapin ang isang nakangisi na si Gabriel. "Gusto sana kita kahit konti," sabi ko sabay lapit ng thumb ko sa second finger ko, "kung ikaw ay hindi gaanong puno ng iyong sarili. Paano ka nakapasok sa elevator na iyon?" Nakarinig ako ng tawa sa tabi niya at tumingala ako para makita si Mr. James na tumatawa na nagpapainit sa pisngi ko. Bumaba ang tingin ko sa sobrang kahihiyan. "I wonder what happened between you two. I already like you," sabi ni Mr. James sa mapaglarong tono. "May magagawa ba ako para sa iyo Mr. James?" Sinusubukan kong baguhin ang paksa sa isang mas propesyonal. "Tawagin mo akong Luke, manika." Binalikan ko ang ngiti niya pero hindi nagtagal ay pinutol ito ng nakakatakot na Gabriel Mondragon. "Tama na ang flirting. May mas importante pa tayong gagawin," sabi niya sa malamig na boses at tumalikod. "Say hi to your fiancé Mr. Mondragon." Shit. Bakit ko nasabi yon? Stupid Bella. Stupid. "I will Miss Alvarez," sabi niya sa isang pilit na ngiti at umalis kaagad. Ano ang natigil sa kanyang asno sa pagkakataong ito? Napakakapal ng tensyon na ito. "May gunting ka dito." Inilibot ko ang paningin ko at tumawa si Luke bago siya umalis. "Isabela," tumingala ako at nakita ko si Jason sa tabi ng pinto ko. "Anong business niya dito, Jason? Anong ginagawa mo dito?" "Tito ba ang itatawag ko sa kanya ngayon?" "Hindi. Mamaya ko na lang iisipin ang lahat ng ito. May meeting kami ngayon ni Luke." Sumama ako kay Mr. Andrews. Nagtaas ako ng kilay. "Anong kinalaman mo sa abogado at kay Mr. Jimenez, Jason?" Nagkibit balikat siya. "Makikita mo.
Sasamahan mo rin kami since kasali ka sa meeting. Tumigil ako sa paglalakad at tumingin kay Jason. Bakit kailangan ko? Siguro ito ang normal na pagsusulat ng minutes na karaniwan kong ginagawa. Napaka-abnormal ng lahat ngayon. Bakit sasabihin ni Jason na kasama ako? Sinundan ko si Jason sa opisina kung saan hindi siya kumakatok. Isabela, buti naman at sumama ka sa amin. Sabi ni Mr. Jimenez. Ito ay lubos na kakaiba. Hinila ako ni Jason ng upuan at pinaupo ako dito nang hindi nagpasalamat at tumingin sa lahat ng lalaking naghihintay ng sagot. Hayaan mong bigyan kita ng isang maliit na pagpapakilala ng kumpanya, Isabela. Pagsisimula ni Mr. Jimenez, nagsalubong ang kilay ko at tiningnan siya ng kakaiba. Bakit ko kakailanganin ang kasaysayan ng kumpanya? Tumayo si Mr. Jimenez at nagsimula. Ang C&A Company ay nagsimula 40 taon na ang nakalilipas ni Colin Alvarez, at pinamunuan ito ng 7 taon bago ito ipinasa sa kanyang panganay na anak, si Caroline Alvarez. Ang lahat ay tumahimik sa isang segundo nang marinig ko ang pangalan na nasa isip ko nitong mga nakaraang araw. Well, isa sa mga pangalan. Oh God! Mga estilo ni Caroline. Mami ko. Pakiramdam ko ay lumiliit at umiinit ang kwarto. Ano bang nangyayari sa akin? Pilit kong pinapaypayan ang sarili ko gamit ang kamay ko pero walang gamit. Tubig. Kailangan ko ng isang basong tubig. Napatingin ako kay Jason na agad namang tumayo at kumuha ng baso ng tubig. Kinuha ko iyon at huminga ng malalim. Huminga ng kapayapaan, huminga ng stress. Halos 3 beses kong sinubukan iyon at sa lalong madaling panahon ay bumuti na ako. Tumingala ako para makita ang nag-aalalang mukha ni Mr. Jimenez sa tabi ni Jason. Si Mr. Andros ay nakatayo sa likuran nila na tila hindi sigurado kung ano ang gagawin. Naglagay ako ng ngiti sa aking mukha. Please continue, Mr. Jimenez. Si Mr. Jimenez pala ang nag-aabot ng kumpanya sa akin. Nakakatawa, alam ko, kung 1 buwan at kalahati na ang nakalipas ay sasabihin sa akin na isa akong mayamang buntis na tagapagmana, na nabuntis ng Gabriel Mondragon. Matatawa ako sa iyong mukha at hilingin sa iyo na sumali sa isang mental hospital. Ang sakit lang niyan. Pero eto ako. Ipinaliwanag ni Mr. Jimenez kung paano hindi magiging CEO ang aking ina dahil siya ay nanlumo, at si Jason ay hindi kailanman interesado sa trabaho sa kumpanya, kaya si Mr. Jimenez ang pumalit hanggang sa makahanap ng ibang angkop na tao. Ako, napagkasunduan namin na dahil buntis ako ay malalaman ko lang kung paano gumagana ang lahat at ihahanda ang aking sarili na tumagal ng higit sa 6 na buwan pagkatapos ng kapanganakan ng aking sanggol. Kinuha ko ang aking mabulaklak na sundress pagkatapos maligo at naghanda para puntahan si Mommy sa clinic. Dapat ay nandito na si Jason sa loob ng 20 minuto at dahil hindi ako naglalagay ng anumang pampaganda na nangangahulugan ng mas maraming oras para sa akin. 1 linggo na ang nakakalipas simula ng mag-meeting sa opisina, at sinabi ko kay Jason at Mr. Jimenez na tatanggapin ko lang ang posisyon kung makikilala ko ang aking ina. Kinakabahan at nasasabik ako sa 10 minutong biyahe papunta sa clinic, lumaki ako sa mga abusadong tao na akala ko ay magulang ko. Ang babaeng inakala kong nanay ko ay namatay 8 taon na ang nakakaraan dahil sa overdose, at ang lalaking inakala kong tatay ko ay nadagdagan ng kanyang pag-inom ng alak at droga na ginawa akong punching bag, hanggang sa may tumawag sa pulis at siya ay napag-alamang umaatake sa akin. 6 na taon na ang nakalilipas, nabalitaan kong namatay siya matapos ang isang nabigong pagtatangka na tumakas, at sinabi sa kanyang mga kasosyo na kalaunan ay binugbog siya hanggang sa mamatay. I'm so glad na hindi ko sila tunay na magulang. Sila pala ang mga kidnapper kahit na sila ay nagtatrabaho sa isang taong hindi pa kilala. Nakarating na kami sa klinik at dumiretso sa kwarto ni Mommy. Pinagbuksan ako ni Jason ng pinto at huminga ako ng malalim bago pumasok. Ayan siya, nakaupo sa sofa habang nanunood ng palabas sa telebisyon. Ang kanyang buhok na mukhang makapal sa litrato ay hindi na mukhang malusog. Payat na payat siya pero hindi malnourished. Natatawa siya sa isang part at agad akong napangiti dahil sa pagtawa niya.
Ito ay walang malasakit at tunay. Pinuntahan siya ni Jason at sinundan ko siya ng malapitan. Dahil nakatalikod siya sa amin ay hindi niya kami napapansin. Sabi ko sa'yo Lucy, ayos lang ako. Hindi ko kailangan ang mga tabletang iyon. Ang aking anak na babae lang ang kailangan ko. Naputol ang kanyang malambot na boses sa hangin. Naluluha ang mga mata ko nang marinig ko ang sinabi niya at hindi na ako mapakali. Gumalaw si Jason sa harapan niya at may ibinulong at mabilis siyang lumingon kaya napakunot-noo ako. Ang bilis na iyon ay maaaring magdulot ng whiplash. Tumayo siya at katulad ko parang nakaugat sa lugar kami. Mommy, mabilis akong kumilos at niyakap siya. Isabella, my little Bella, my angel. Nandito ako. Nandito na si Mommy. Paulit-ulit niyang hinahalikan ang noo ko habang halos 30 minuto kaming umiiyak sa magkayakap. Makalipas ang 1 oras pagkatapos makipag-usap kay Jason at sa aking ina, nagpa siya si Jason na iwan kami para makapag-bonding at nangakong susunduin ako sa gabi. Sinasabi ko sa aking ina ang tungkol sa aking pagkabata na iniiwan ang mga detalye ng pang-aabuso. Sabay kaming nanunood ng ilang pelikula at palabas at kumakain ng ice cream at sa oras na malaman namin ito, bumalik si Jason na may dalang pizza. Aalis kami makalipas ang 1 oras. Pakiramdam ko ay kilala ko na ang aking ina sa buong buhay ko at gusto ko siyang makasama palagi. Hindi ko pa siya nakitang ganito kasaya. Nagliwanag na ngayon ang mga mata niya. Sabi ni Jason habang papasok ng sasakyan. Oo, sobrang saya namin at nagkwentuhan. Nagkaroon kami ng instant connection. I'm so happy, hindi ko na alam ang itatawag ko sa'yo. Napatawa naman si Jason at sumama ako. Tito J ang tawag mo sa akin. May mga pagkakataong tinawag mo akong JJ. Nakangiti niyang sabi, we were so close you know. Allies, partners in crime, and we love to prank your mom. Tumingin ako kay Jason at tumawa. JJ, sabi ko sabay ngiti ko. That's nice, I love it. Mukha kang bata para maging tiyuhin ko alam mo. Ano ka ba? 30. 36. Hindi ako ganoon kabata. Ngayon kailangan na nating maghanap ng mapapangasawa mo, pang-aasar ko sa kanya. Tumatawa siya. So, kukunin mo ba ang posisyon? Mukhang perpekto ka para dito. Nag-iiba agad ang mood sa sasakyan. Pag-iisipan ko, pero kasama ko pa rin si Harry hanggang sa makahanap ako ng sarili kong lugar. Tumango si JJ dito pero walang sinabi. Nanatili kaming tahimik ng halos 2 minuto. Siya ba ang daddy? Nabulunan ako sa hangin at lumingon sa kanya. Hindi, siya ang matalik kong kaibigan. The daddy doesn't even know about her. Her. Babae ang baby mo. Nanaginip ako ng isang babae at noon pa man ay gusto ko ng isang babae na magbihis kasama ko. Napakamot ako ng batok dito at tumingin sa labas ng bintana at napansin kong 5 minuto na ang layo namin sa bahay ni Harry. Tahimik kaming nagmamaneho habang naglalakbay maya-maya ay ipinarada ni JJ ang sasakyan sa harap ng bahay ni Harry. Anong klaseng sasakyan ang gusto mo Bella? Tanong ni Jason at kahit papaano ay alam ko kung saan patungo ang usapang ito. Hindi, kung kailangan ko ng kotse, pagtrabahuan ko ito. Bibili ako ng kotse sa sarili ko. Napakaraming hindi nagamit na mga sasakyan na walang gumagamit. Hindi mo na dadalhin o kami ni Harry kung saan-saan. Maaari pa akong magdala sa iyo ng driver kung kailangan mo. Tumingin ako sa labas ng bintana at iniisip ang sinabi ni Jason. Hindi na kailangang gumising ng ganoon kaaga si Harry at ihatid ako sa trabaho. At kailangan ko ring simulan ang pagbili ng mga gamit para sa aking sanggol at kailangan kong lumipat. Baka busy si Harry. Paano kung masira ko sila? Parang naaksidente o ano? Ang mga sasakyan na iyon ay sa iyo talaga dahil sila ay pag-aari ng iyong ina. At sila ay may insurance. At saka, buntis ka at alam kong ligtas kang magmaneho. Pero mas magaling kung may driver. Wow! Parang panaginip ito na hindi pa ako handa. Parang hindi totoo. May Tesla ba? Noon pa man gusto ko na. Natatawa si Jason dito.
Doon ko napansin na komportable ako kay Jason. Pumayag si Jason na dalhin ang kotse sa loob ng 2 araw at pumasok ako sa bahay. Nadatnan kong abala si Harry sa kusina sa pagluluto ng pasta na agad akong napalunok. "Hey Harry, I'm home," pumunta ako at niyakap siya. "Hey Bella, kamusta ang mommy mo?" Napangiti ako dito. "She's so perfect. Sabi ng doktor kung magpapatuloy siya ay wala pang 1 taon ay aalis na siya doon. Sana sinabi mo sa kanya ang tungkol sa iyong gorgeous, sexy at humble bestie." Natatawa ako doon. "Gusto mo Harry, sana." Sinasabi ko ito kahit alam naming dalawa na sinabi ko sa kanya ang tungkol sa kanya. Kita ko ang pagngisi niya. Umalis ako at nagpalit ng komportableng damit at bumalik kay Harry natapos ng magluto. Dadalhin ni JJ ang kotse ko sa loob ng 2 araw. Sabi ko pagkatapos kong kumain ng ilang kagat. "JJ." Tumaas ang isang kilay ni Harry sa tanong. "Oo, tito ko, Jason. Nakilala mo siya, remember?" "Oo, kilala ko. So nakakuha ka na ng bagong sasakyan." Alam ni Harry ang tungkol sa aking mana at suportado niya ito. Nang may nadeposito na pera sa aking account, inilipat ko kaagad ang aking adoptive dad sa pinakamagandang pasilidad at kumuha ng mga nurse para sa kanya sa city. Tinanong ni Harry kung paano nangyari iyon at kailangan kong sabihin sa kanya ang lahat kahit sasabihin ko pa rin sa kanya. Oo, may mga sasakyan na walang gumagamit kaya kinumbinsi niya akong kumuha. Tumango lang siya bilang pag-unawa. "Masaya ako na masaya ka Bella. Ang dami mo ng pinagdaanan. Kung sino man ang karapat-dapat dito, ikaw yon." Kaunting tango lang ang kaya kong ibigay sa kanya habang kumakain ako. "Ngayon ay pupunta tayo sa appointment ng iyong doktor sa susunod na linggo sa iyong sasakyan." Nakangiti niyang sabi at ngumiti naman ako pabalik. Oo, hindi makapaghintay. Ngayon ay lalabas kami ni Harry para sa aking appointment at mamaya para sa pamimili ng ilang gamit para sa sanggol. 5 AM na at wala akong tulog. Nagiging insomniac na ako. Hinawakan ko ang tummy ko at hinimas-himas ito na para bang makikita ang baby habang iniisip ko kung ano ang mararamdaman sa daddy nito dito. Bumuntong hininga ako. Ang isang batang babae ay palaging maaaring mangarap. Hindi lang talaga kami ni Gabriel. Kumuha ako ng cracker sa bedside table ko at kumain bago magsimula ang morning sickness. Tiningnan ko ang orasan at nakita kong 5 minutes past 6 pa lang. Dapat ba akong tumakbo? Hindi. Ayokong maulit ang parehong insidente. Hindi pa rin ako makaget over sa katotohanan na ang taong kailangan kong iligtas ay ang taong responsable sa lahat ng mga morning sickness ko. Ang ikinagagalit ko ay ang sarap niyang tulog sa gabi kasama ang kanyang kasintahan habang ako ay nandito na parang insomniac at sinusubukang magkaroon ng kahit 1 oras na tulog. Pag-usapan ang hindi patas na buhay. Pinunasan ko ang luha ko at tumitig sa dingding. Lumipas ang 1 minuto at tumawa na ako. Ganito ba ang pakiramdam ng pagbubuntis? Nababaliw na ba ako? Okay lang bang mag-crave ng ice cream ngayon na? Napalabas ako ng frustrated na ingay habang hawak-hawak ko ang buhok ko. I hate this feeling. Gusto kong bigyan ako ni Gabriel ng isang mahigpit na yakap at maraming magandang puting tsokolate. Teka, ano? Bumangon ako sa kama at dumiretso sa kwarto ni Harry. At least malalaman niya kung baliw na talaga ako. Kumatok ako sa kanyang pinto at makalipas ang 1 minuto ay bumukas ito at tumambad sa akin ang isang tulog na si Harry na naka-pajama pants lamang. Mukhang sinuot lang niya ito bago lumabas ng pinto. Mukha kang shit, sabi niya habang hawak ang kamay ko. Halos 1 linggo na itong nangyayari. Huwag ka nang magsimula, baka matanggap mo lahat ng sumpang gusto kong ibato sa isang tao. Sinundan ko siya sa kama at niyakap siya. Pinaglalaroan niya ang buhok ko at hindi nagtagal ay nakatulog ako ng walang panaginip. Napakaikli lang ng biyahe papuntang klinik at sobrang saya ko para doon. O baka naman magandang samahan lang ni Harry. Nakikita ko ang iba pang mga kotse at nagsimulang lumukso na ito ay isang maikling pagbisita.
Hinawakan ni Harry ang kamay ko at binigyan ko siya ng isang maliit na ngiti. Magiging okay lang babe. Nandito na ako. Umiti ako ng pasasalamat sa kanya at tahimik kaming naglakad. Dinala kami ng isang nurse sa waiting area pagkatapos ma-confirmed ang aming appointment. Iniisip ko kung ano ang magiging hitsura ng aking anak. Sana ay magkaroon siya ng maganda niyang kulay abong mata. Napangiwi ako sa isiping iyon, na laging nagpapaalala sa kanya. Kaya isang napakalaking hindi. Panay ang tingin ko sa plate na may nakalagay na pangalan ni Dr. Santos. Nagtatrabaho si Dr. Santos sa ospital tuwing Sabado at Linggo, ngunit pumupunta sa sarili niyang private practice sa mga karaniwang araw. Sinasabi ng mga tao na siya ang pinakamahusay na gynecologist sa city kaya kailangan talaga siya. Anong matagal sa loob dyan? Nagpakawala ako ng malalim na hininga para pakalmahin ang sarili ko at kumuha ng magazine tungkol sa pagbubuntis. Isabela Alvarez, handa si Dr. Santos na makita ka ngayon. Hinawakan ni Harry ang kamay ko kaya napatigil ako. Ayos ka lang ba? Kaya kong sumama. Umiti ako sa kanya at tumango sa kanya. Siya ang kasama ko simula nung sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko. May karapatan siyang sumama sa akin. Tumayo kami mula sa aming mga upuan at tumungo sa opisina ni Dr. Santos. Lumabas ang isa pang mag-asawa at napatigil ako nang hindi ko sinasadyang matamaan sila. Great, kapag may nakita kang tao, lalabas na sila kung saan-saan. Isang boses ng babae ang lumabas. Napatingin ako kay Bianca. May halong amusement ang mga mata niya kaya napangiti ako. Kailangan ba niyang maging magaling? Tumingin ako sa gilid niya. Gabriel. Akala ko ang mga nobelang nabasa ko ay nasobrahan ang senaryo ngunit pakiramdam ko ay huminto ang oras, at ang aking puso ay gumagawa ng kakaibang bagay na ito at minsan ay naisip kong maaaring magkaroon ako ng problema sa puso. Huminga ako ng malalim. Ano bang nangyayari sa iyo Bella? Pinapagalitan ako ng isip ko. Naglagay ako ng peking ngiti. Mr. Mondragon. It's good to see you. Hindi. Dapat nandito ka kasama ko. Iniwas ko ang tingin ko kay Bianca na tila sinusuri si Harry. Ano ngayon? Engaged na ba talaga ang mga taong ito? Sana hindi. Yes, me too. Parang madalas tayong magkabanggaan. May hawak siyang ngisi na nagtataglay ng lihim na kahulugan. Yes, ang dami talaga. Sabi ko habang hinihila ang shirt ni Harry. Gusto sana namin ni Harry na mag-chat pero papasok na daw kami sa loob. Naghihintay ang doktor. Mabilis na hi si Harry nang makapasok kami. Anong nangyari? Tanong ni Harry nang nasa loob na kami sa pananahimik na tono. Nagtinginan kayo na para bang nasa isang hamon ng pangahas sa isa't isa. At ang tensyon. Damn. Ayokong maranasan ulit yon. Napahagik-gik ako sa ekspresyon niya pero wala akong sinabi. Walang nakakaalam tungkol sa ama ng sanggol at gusto kong panatilihin itong ganoon. Makalipas ang 30 minuto ay lumabas na kami ng opisina at lumabas na kami. Hindi ako makapaniwala na narinig ko ang tibok ng puso niya. God, I can't wait to see her or him. Panipi. Hinawakan ako ni Harry at niyakap ako ng mahigpit. Alam kong ang pinakamalaking takot mo ay kung magiging mahusay kang ina. May gusto kang malaman. Alam kong ikaw ang magiging pinakamahusay. Alam ko kung paano ka. Galit ka sa mga tao ngunit mahal na mahal mo ang mga malapit sa iyo. Ang sanggol ay makakakuha ng labis na pagmamahal mula sa iyo. Binigyan niya ako ng isang malaking ngiti kaya napangiti din ako. Siyempre, magkakaroon din siya sa akin. Pagkatapos ng lahat, ako ang magiging pinakamahusay na tiyuhin sa buong mundo. Sabi niya sa isang bastos na tono at natawa ako dito. Si Harry ang matalik na kaibigang hiling ng sinuman. Pumunta kami sa lobby only to find Gabriel and Bianca na nakatingin sa isang bagay sa isang telepono. Mabilis kong iniwas ang tingin ko at sa gilid ng mga mata ko ay nakita kong tumayo si Bianca. Gusto mo bang sumama sa amin sa lunch somewhere? Tingnan mo si Harry na nakikita ang pag-aalinlangan ko at pilit na tinatanggihan pero mukhang persigido si Bianca.
Actually we're going for some shopping for the baby, then we have some things to do. Ipinaliwanag ko kung alin ang kasinungalingan. Pagkatapos mamili ay magkakaroon ng tamad na araw sa bahay. Okay, sasama kami. We were actually talking about some items we'll need. Nagdesisyon si Bianca. Buntis ka? Sabay tanong ni Gabriel. Mabilis na dumapo ang mga mata ko sa mukha ni Gabriel na may hindi nababasang ekspresyon. Ay, Gabriel. Oo ako. Naglagay ako ng peking ngiti. Congratulations sa inyong dalawa, nakangiting sabi ni Gabriel. Sinusubukang sabihin ni Harry pero palihim kong sinenyasan siya na huwag magsalita ng kahit ano. We have to go, may dumating sa office. Sabi ni Gabriel sa malamig na boses at kahit papaano alam kong dahil sa balita. Magiging akin ka Isabela Alvarez. Naalala ko ang pangakong iyon pero engaged man siya for heaven's sake. Pero sabi mo walang opisina ngayon. Parang bata na sabi ni Bianca sabay pout. Ipinikit ko ang aking mga mata sa loob. We should get going. Nice to see both of you. Sabi ko sa kanila at agad kaming tumalikod ni Harry at lumabas sa sasakyan. Tahimik kaming nagmamaneho ng halos 5 minuto bago nagsalita si Harry. Siya ang ama, hindi ba? At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV at Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.